ang natural para sa bawat pamilya Pilipino. Maging malusog, mapagmalasakit, buhay na mas... Ng araw po sa inyong lahat, no, nagbabalik po ang Alagang Natural. At ako nga po pala ulit si Doc Anton Roquel sa ating topic na kalusugan, kalikasan kontra heat stroke. So, sa panahon ng matinding init, lalo na tuwing summer or kapag may heat index warning, so mamaya pag-usapan natin to, dito sa Pilipinas, mahalagang pag-usapan natin ng isang kondisyon na life-threatening, no? At ito ang tinatawag nating heat stroke. So, ulitin po natin, hindi ito simpleng napagod sa init o tipong nainitan lang or nag-overheat yung katawan, no? Ito ay isang medical emergency, ulitin ko po, emergency na maaaring nagdudulot or magdulot ng permanenteng pinsala sa utak at ibang parte ng ating katawan kung hindi ito maaagapan. So, tara, pag-usapan natin ang heat stroke. So, ang heat stroke po ay isang pangyayari or nangyayari sa katawan natin kapag ang core body temperature natin ay umabot or lumagpas sa 40 degrees Celsius. So ano po ba yung normal natin? Ang normal po kasi talaga is anything 37.5 below or 36 or 35 degrees pataas. So yun yung normal range talaga. So kapag 40 degrees at pataas yan, mainit na po talaga kasi yung katawan natin. At hindi na kayang i-regulate ng ating katawan ang sarili na tong init. So, meron diyang dalawang uri, no? Yung exertional at saka non-exertional. So, big word, exertional, non-exertional. Pag sinabi natin yung exertional, yung una, ito yung dulot ng mabigat na aktibidad. So, ito yung mga ginagawa or nangyayari sa mga athletes, sa mga construction workers, or yung may mga ginagawang activity, no? Lalo na kapag mainit yung lugar sa labas natin. So, ito yung exertional heat stroke. Pag sinabing non-exertional or yung classic heat stroke, no? Ito yung kadalasan nangyayari sa mga matatanda, bata na na-expose sa matinding init sa matagal na oras. Hindi po naman yung tipong, ala, nainitan ako. Hindi naman ganun kagad, no? So, yung classic heat stroke lang yung nangyayari dyan kapag ganun. So, meron talagang time period or duration na pangyayari. So, paano ba ito nangyayari? No? So, mahalaga nating maunawaan ang mekanismo ng heat stroke. So, unang-una, nagkakaroon kasi ng failure sa thermoregulation. So, basagin natin, thermoregulation. Thermo, no? Or temperature regulation itself. So, nagkakaroon ng failure sa area na yan. So, normal na nagre-regulate kasi yung katawan natin sa pamamagitan ng una, pagpapawis, pangalawa, yung pagluwag ng mga blood vessels or vasodilation para lumamig or magkaroon ng parang cooling system yung katawan natin, no? Kapag sobrang init kasi, hindi na sapat yung pagpapawis. Nauubos din yung fluids at tumataas yung core body temperature natin. Ayan. So, ang isa na sunod na nangyayari dyan is yung protein denaturation. Pero ito medyo komplikado to, pero try nating pasimplehin. So, kapag umaabot kasi sa 40 degrees Celsius or yung temperature ng katawan, unti-unti na kasing nasisira yung cellular proteins or yung mga sa cells na protina sa ating katawan. At nagkakaroon na ng direct tissue injury. Ibig sabihin, direkta nang napipinsala yung tissue o yung muscle itself. So, ano ba yung mga organs or ano ba yung mga lamang loob na pinaka-sensitive dito? Unang-una po dyan yung brain natin. Sunod po yung liver at saka yung mga bato natin or yung kidneys. So, kapag nagkaroon na po sila ng pag-atake doon or nagkakaroon na ng mga, let's say for example, diretsong damage or nagkakaroon na ng injury doon sa area na yun, nagkakaroon tayo ng tinatawag na SIR, no? SIR, Systemic Inflammatory Response. Ito yung pamamaga, no? Doon sa mga areas na yan. So, katulad ito nung infection, no? At pag may pumasok na infection sa katawan, yung cytokine release or yung systemic inflammation o yung pamamaga. Pero again, pasensya na po, medyo nitty-gritty lang. So, ito yun ang nagiging sanhi nung further damage, no? Or further na, or yung pagkapinsala palalo dun sa ibang parte ng katawan at nagkakaroon nga po ng mga leakage kung saan yung fluids na hindi na po siya nandun sa compartment na yun. So, bakit ito mahalaga? Kasi po yung pamamaga o yung inflammation, ang tinitingnan kasi natin dyan is yung parang nagsiswell po kasi siya o tipong sobrang malaki. So pag namamaga or nagkakaroon ng inflammation, ulitin ko po, medyo mapula po kasi doon, nagkakaroon ng inflammation o yung pananakit, no? Congested yung area, parang ang dami-daming fluids doon sa lugar na yan. Ayan. So, yun po yung mga nangyayari sa or pag nagkakaroon ng damage or ng injury sa isa pong parte ng organ or sa ibang parte ng katawan. So, haba pong nagkaroon ng injury or lumalala na po, nagkakaroon ngayon ng multi-organ dysfunction.
Ibig sabihin, iba't iba na pong parte ng katawan niya natatamaan at sumalala na po yung simptomas. So, yung sa brain, sa liver, sa kidney. So, sa brain po, nagkakaroon tayo dito ng deliryo, nagkakaroon ng mga seizures, no? At pwede din po kasi yung biglang nahihimatay, kasama na rin po doon. Pag sa atay naman po or sa liver natin, mapapansin po nila dyan, pag kumuha sila ng mga blood chemistries, tumataas yung mga liver enzymes kasi ang liver po ay nasistress din po yan. At sa kidney naman, nagkakaroon po kasi, or kapag nawawalan kasi tayo ng fluid sa katawan, yung dehydration itself ay pwede pong magkaroon ng epekto sa ating bato na nagli-lead po sa AKI or acute kidney injury. Ayan. So, ulitin ko po, ang pinakatama or mga simptomas po kasi ng heat stroke talaga ay sa puso po natin. Cardiovascular, ibig sabihin po sa puso at dun sa daluyan ng dugo. No? Yung tachycardia at hypotension. Ano ba yan? Yung tipong sobrang bilis ng pagtibok ng puso at sobrang baba naman po ng BP. Ayan. So kapag hindi ito naaagapan, maaari itong mauwi sa organ failure na pwede pong maging severe enough para po mag-lead sa kamatayan or sa death po ng isang pasyente. Kaya dapat po, hindi natin binabaliwala kapag may init lang po lamang. Ayan, no? Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drug stores. Next na area natin dito, sino ba yung mga high risk? Kasi parati natin na pag-uusapan yung high risk dito sa ating segment. Ang mga high risk po, ulitin po natin, ito yung mga bata, mga senior citizen, mga buntis, at yung mga may chronic illness or meron ng mga immunocompromised. Kasama na rin dito yung mga nagtatrabaho sa labas, yung mga atleta, at yung mga medyo on the plus side, no? Dahil mas mainit kasi or mas hindi nila na-thermoregulate yung yung kanilang katawan. Kasama na rin dito yung mga pasyente na umiinom ng diuretics o yung mga pampaihi o yung meron ng dehydration dahil kulang po yung tubig na iniinom nila. Ayan. So ano ba yung mga simptomas ng heat stroke? So unang-una, mataas na temperatura. Kapag nag-temperature sila, kumuha ng thermometer or yung parang baril na thermometer, greater than 40 degrees Celsius, no? Mainit o tuyo minsan ang balat. Paminsan medyo konting basa pero mainit na tuyo yan na namumula. Yun yung itsura na makikita nyo dyan. Mabilis yung tibok ng puso. Usually, tachycardic, no? Above 100 yung heart rate nila, tuloy-tuloy yan. Merong simptomas ng pagkahilo, pagsusuka, pagkalito, at yung pagkawala ng malay. Pwede din yan. So kapag meron ng tipong nalilito na sila, slurred na yung salita, hindi na mo maintindihan, no? At mataas yung temperatura, ayun po ay isang emergency na at dalhin na po natin kagad sila sa ospital. Kasi po, kailangan maagapan or magkaroon na po ng mga intervention na pwede lang po gawin kasi sa loob ng ospital. So, ano ba dapat ang gawin? Lalo na if kung meron nagbabadya or nagsisimulang heat stroke, no? Kunyari, for example, nakita ko na namumula, tuyo, mainit, no, dehydrated. So unang-una ilipat po natin sa malamig o malilim na lugar para po matulungan bumaba or yung temperatura nila. So na dyan is hubarin yung damit, no? Kung hindi man mahubad dahil po sobrang pagkahina, pwede po natin kaagad sila basain, no? Pero wag yung sobrang lamig na tubig po. Basain lang po natin sila ng bahagya para lang po mag-cool down yung katawan nila. Palamigin sila gamit ng electric fan, basang tuwalya, cold compress sa leeg, kilikili at singit. Bakit dito sa mga lugar na to? Kasi ito yung mga lugar na pwedeng makapagpababa sa core body temperature natin. So kung papansinin mo sa mga viewers natin dyan, hawak ka sa may leeg mo, kilikili, pati singit, medyo mainit yan habang nakaupo ka, no? Pero kung gusto mong palamigin yung sarili mo, dyan ka maglagay ng something na malamig, talagang lalamig or papress ko yung pakiramdam mo. Next dyan is painumin mo ng malamig na tubig kung conscious, no? At lastly, kung meron ng mga simptomas, dalhin na po natin kagad sa ospital para makita ka agad ng doktor at magawan na po kagad ng lunas. At wag nating ipagpabahala, no? Dahil po ang bawat minuto, lalo na po sa ganitong mga emergencies, ay mahalaga. Ayan. So, paano ba natin maiiwasan ng heat stroke? Unang-una, uminom ng tubig kahit hindi nauuhaw. Hindi po natin napapansin yan kahit po tayo nagtatrabaho sa the aircon or maganda yung ventilasyon.
talagang meron tayong fluid loss na nangyayari. Konting pawis, yung laway natin na nagagamit, kasama din po yan lahat. So, uminom po tayo ng tubig. Ulitin ko po, ang tubig na dapat nating iniinom kada araw, tayong nagtatrabaho or yung mga average adults, ay around 2 to 3 liters. Pag sa mga mas matatanda or sa mga bata or sa mas aktibo pa, no, kailangan mas marami ka pang tubig na iinumin. Ayan. So, iwasan din natin yung paglabas o paggawa ng activities sa kasikatan ng araw, usually mga 10 a.m. to 4 p.m. No? Yung direct sun exposure. Mahirap po kasi na sa mga oras na yan, gagawa tayo ng activities kasi nga po, ito yung pinakamainit sa labas. Sunod po dyan is magsuot ng protection o light-colored na damit. Ano yung mga protection natin dyan? Yung tipong mga presko, light-colored na damit, yung breathable, kumbaga, wag po yung ganito kaitim ng mga damit, pwede po tayong magputi, pwede yung mga light colored itself. Bakit po? Kasi yung light colored is, nagbabounce po kasi yung init. So, pansinin mo, labas ka, nakaitim ka, or medyo dark colored, mas mainit yung damit mo, mas pagpapawisan ka agad, kumpara sa mga light colored. At saka dun tayo sa mas presko, no? So, ano pa yung pwede natin gawin? Magpahinga kada 30 o 60 minutes kung nasa labas tayo. Lalo na sa mga construction or nagtatrabaho sa karsada. So mga 30 to 60 minutes na pahinga, no? Kada 30 to 60 minutes magpahinga in between lang nun. Uminom ng tubig, pumunta sa lilim, magpababa po tayo ng temperatura. Again, ulitin natin yung sa may leeg, sa may singit, sa may kilikili, na pwede po tayo maglagay ng something na makakapagpapresko po sa atin or malamig doon. Sunod dyan is iwasan po natin yung alak at saka yung sobrang caffeine or kape. Bakit po? Ang alak at saka ang kape po kasi ay isang diuretic. Ang iniiwasan po natin with heat stroke is ma-dehydrate pa po lalo yung pasyente. So kaya po dapat iwasan po natin yung alak or yung sobrang kape. Or kung iinom po tayo ng alak or ng kape, damihan naman din po natin yung tubig. No? Ayan. So bantayan natin din yung mga heat index scores or advisories. Yan. So, sa next segment, yung pinakamadalas na mga tanong tungkol sa heat stroke. So, Flavon Pro, ang bisa ng 600mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Flavon Pro. Flavon Pro. Alam mo ba na ang flavonoids ay mabisang sangkap ng mga green leafy vegetables at kasama sa mga medicinal plants? Ito ay naglalaman ng mga benepisyo na tumutulong alagaan ang ating atay, puso at isip at nakatutulong din sa pagbawas sa mga pananakit ng katawan. Pinag-aralan ng maraming universidad at mga siyentipiko. Kaya narito ang Flavon Pro. Flavon Pro. Ang Flavon Pro ay may mga sangkap ng yerba buena, moringa, lagundi at 110% reni ng vitamin C. Ang Flavon Pro ay gawa sa mga all-natural medicinal plants at 100% gawang Pinoy. Kaya palaging tandaan, Flavon Pro. Yes, Flavon Pro. Flavon Pro, kasama ang tamang diet at exercise. Ang partner mo sa pang-araw-araw na kilos at madaling paggalaw sa umaga, tanghali at gabi. Ang Flavon Pro ay mabibili sa mga suking botika, Lazada at Shopee o kaya'y tumawag sa aming hotline 0919-000-1738. Flavon Pro. Flavon Pro. Flavon Pro. Mahalagang paalala, ang Flavon Pro ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. So, unang-una po, pareho po ba yung heat exhaustion at heat stroke? Ayan, magandang question. No? So, unang-una po, hindi po sila magkaparehas. Ang heat exhaustion po ay medyo mild. Kapag may confusion o pagkawala ng malay o yung tipo nagdideliryo or pagkalito, ito po ay heat stroke na. No? Magkamukha po kasi talaga yan. Pero magandang question po yun. Nakakapawis ba sa heat stroke? Okay. So, minsan oo, minsan hindi. Pero hindi ito yung basihan kasi. Again, ang usual na makikita natin dyan is namumula, mainit yung balat pag tinawakan mo. No? So, malamang sa malamang pag gano'n ay heat stroke na. Ayan. Gaano kabilis itong mangyari? Okay. So, maaaring mangyari ito sa loob ng mga ilang minuto lamang, lalo na kung extreme yung kondisyon. So, ano yung extreme na kondisyon na to? Ibig sabihin na sobrang taas ang heat index, may activity or exertional na pangyayari. Lalo na kung let's say for example nangyari sa senior citizen or sa bata. Ito yung mga extreme condition na pwedeng mabilis or ilang minuto lang pwede pong mangyari ang heat stroke. Ayan. So bakit delikado ang mataas na temperatura? So unang-una po, sinisira po kasi nito yung mga protina sa loob ng ating katawan.
So, pag nasira po yung protina na yun or nasira yung mga cells na yan, sa loob ng organs, nagkakaroon po ng mga systemic responses or kumbaga nagre-react yung katawan natin na namamaga or nagkakaroon ng inflammation. At ito po yung nagiging sanhi ng mga severities ng komplikasyon po. Ayan. Ano ang pinakaunang naapektuhan? Okay. So, ang unang naapektuhan po is yung utak. So, nagkakaroon po ng confusion or yung tipong pagkalito, kasama na po dyan. Okay. Pwede bang magamot ang heat stroke sa bahay? Okay. Kung suspected na heat stroke, hindi. Kung heat exhaustion, oo. No? Pero again, preferably po for both cases, magpatingin po tayo sa ospital, lalo na po kung hindi po masyadong experience yung mga nakakita kagad. So, kung napansin niyo unang-una po alin, namumula, mainit, tuyong-tuyo. Pag hinawakan mo yung balat, napakainit po, no? Yung mga ganong bagay at hindi po masyadong naglalaway or wala pong laway at dahil dehydrated nga po talaga, idiretso na po agad talaga natin sa ospital kapag ganon. Ayan. Next, bakit bumabagsak ang blood pressure? Okay po, dahil po ito yung, again, sabi nga natin, kapag pinapalamig po kasi natin yung katawan, nagkakaroon po ng pagpapawis at the same time, yung vasodilation po or yung paglaki po ng mga daluyan ng dugo, no? Or yung mga vascularity sa loob ng katawan. So, ang nangyayari kasi dyan is nagkakaroon pa ng mga extended fluid loss at yung pagtibok din po kasi ng puso, bumibilis ang bumibilis. So, bumabagsak po yung blood pressure kasi hindi naman po makasabay, no? Yung pressure ng katawan or yung pressure ng puso para dun sa ibang parte ng katawan natin. So, bumabagsak ngayon yung blood pressure or nagkakaroon po ng hypotension itself. Ayan. So, nakakamatay ba ito? Yes, no? Oo, kung hindi maagapan ka agad. Kaya dapat po magpatingin or magpakonsulta ka agad sa doktor or sa ospital. Paano malalaman kung emergency na? Okay, great question. Unang-una, confusion or pagkalito. Pangalawa, yung seizure, no? Pangatlo, yung pagkahimatay. At lalong-lalo na po kung napansin na or nakuha po sa temperature or na kapag may thermometer tayo at makita natin na greater than 40 degrees Celsius yung nasa katawan. Ulitin ko po, greater than 40 degrees Celsius. So, ulitin po natin, confusion o pagkalito, seizure, pagkahimatay or yung fainting, no? At saka yung temperatura na greater than 40 degrees Celsius. Ito po yung mga simptomas na kailangan po nating agapan or pag nakita natin, diretso na po kaagad tayo sa ospital. Ayan. So, gaano katagal ang recovery naman, Doc? So, depende ito sa severity or kung gaano kalala yung nangyaring heat stroke sa ating katawan. So, maaaring ilang araw hanggang ilang linggo. No? So, ligtas bang mag-ehersisyo sa mainit? Oo, pero dapat, again, hydrated, meron kang tubig. At syempre, wag mong masyadong i-overexert or i-over mo naman yung katawan mo. Kapag meron ka nang naramdaman na konting simptomas or tipong hindi na ganun kaganda yung pakiramdam mo, magpahinga naman, no? Sa tamang pahinga, sa tamang kondisyon, maayos or pwede pa rin naman mag-ehersisyo kahit mainit. Ayan. Okay, lastly, bakit mas delikado sa matanda? Okay. So, hindi lang po sa matanda, ulitin ko po yung mga high-risk group natin, mga bata, senior citizen, mga buntes, at yung mga may chronic illness. So, bakit nga ba mas delikado sa kanila? Unang-una po kasi mas mahina na po yung thermoregulation, no? Hindi na po nare-regula yung temperatura ng kanilang katawan kasing bilis po sa atin ng mga working age pa. At mas mababa kasi yung thirst response nila. So, ibig sabihin sa atin, pwedeng naiisip natin na uminom ka agad tayo ng tubig or kailangan po natin ng tubig or kailangan nating may hydrate kaagad. Sa mga high-risk people po kasi paminsan po is hindi po ganun yung nangyari sa kanila. Kaya dapat mas mag-ingat po at mas delikado po kasi yung mga ganitong kondisyon, lalo na sa mga high-risk group po ulit. Alright. So, ulitin ko po, ang heat stroke ay hindi simpleng pagod o init lang, no? Ito ay isang life-threatening emergency na maaaring magdulot ng permanent organ damage or mga permanenteng problema sa loob ng ating katawan. Kaya ating tandaan, uminom ng tubig at least 2 to 3 liters of water per day, no? Magpahinga sa lilim, iwasan ng mga matinding init, at magpa-ospital or kumonsulta kagad lalo na kung merong simptomas. At ito nga po pala ulit ang ating segment na kalusugan, kalikasan kontra heat stroke. Ulitin ko po, ako si Doc Anton Roquel. Maraming salamat po at manatili tayong ligtas at hydrated ngayong panahon ng matinding init. Maraming salamat po. Alagang natural para sa bawat pamilya Pilipino. Maging malusog, mapagmalasakit, buhay na mas